Mastermind ng kumalat na pulveron video, tukoy na. Inakusahan si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque bilang isa sa mga may pakana ng controversial na pulveron video ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa isinagawang House Tricom hearing hinggil sa cybercrimes at fake news nitong Martes, April 8, ikinuwento ng vlogger na si Pebbles Cunanan ang tungkol sa isang dinner na tinaluhan umano niya sa Hong Kong. Ayon sa affidavit ni Pebbles na binasa ni Representative Romeo Acob, pinag-uusapan umano sa nasabing dinner na may larawan umano si Roque kung saan makikitang gumagamit ng ang Pangulo. Dagdag pa doon, pinag-usapan din kung paano mailalabas sa publiko ang nasabing larawan. Nagbigay pangaraw ng mungkahi ang ilan na sa international media ito ilabas upang mas maging kapani-paniwala. Pero naniniwala si Pebbles na hindi raw si President Bongbong Marcos Jr. ang taong nasa pulveron video na palagay niya ay ipinakalat para pabagsakin umano ang gobyerno. Matatandaang nauna ng pinabulaanan ng Department of Defense ang tungkol sa malisyosong video noong Hulyo 2024. Samantala, ikinalungkot ni Harry Roque ang naging testimonya ng vlogger na si Pebbles Cunanan laban sa kanya sa pagdinig ng House Tri Committee. Pinabulaanan ni Roque sa isang Facebook Live kasama ang isa pang vlogger na si Maharlika ang mga akusasyon ni Cunanan. Saad ni Harry Roque na ang isinagawang pagdinig ng Tricom ang magpapakita na ang pulveron video ang dahilan kung bakit siya dinigdig mula noong magsimula ang pagdinig ng House Quad Committee. I have here a sinumpaang salaysay. Paige, could you please present it to her? Would that be your affidavit? Subscribed and sworn to? Pakitignan yung dokumento na binigay po sa inyo. Yung po ba ay affidavit po ninyo? At pirma nyo po ba yun na andyan? Mr. Chair, yes po. Thank you. Page, pwede bang? Would you mind if I just call you Pebbles in this hearing? Mr. Chair, thank you po. Okay. Hate ko po yung Vicente. Okay. Thank you. Pebbles. Pebbles, itong sinumpa ang salaysay mo ba is ginawa mo ba ito ng kusang loob at wala pong pumilit po sa inyo na gawin at pirmahan ito? Yes po, Mr. Chair. Thank you. May I proceed, Mr. Chair? Ikaw po ay isang vlogger, Pebbles. Tama po ba? Yes po, Mr. Chair. At ito po ba ay full-time mong ginagawa o part-time lang? Part-time? Minsan po kasi hindi po ako nag-vlog for a month. So it's not your main source of income? Yes po, kasi wala po akong, hindi po ako monetize. Okay. Hindi monetize. Pero meron po kayong ibang trabaho? Online seller po, Mr. Chair. Okay, online seller. Pag kayo po ay nag-i-engage sa pagbablog, ano po ang pangalan na ginagamit po ninyo? Pebbles po, Mr. Pebbles. Chair. Kasi nga po, hate ko po yung Vicente. Opo. Halata naman dahil ayaw mong gamitin Ano pong social media platforms ang ginagamit po ninyo? Facebook po. Facebook lang? Meron din po akong ex, pero hindi po ako ganong nagpo-post doon. At ilang taon na po kayong nag-vlog? Since 2014 po, Mr. Chair. 2014, that's about 11 years. Opo. Okay, thank you. Now, dito po sa affidavit po ninyo, meron po kayong binanggit tungkol sa isang Maisog rally sa Hong Kong noong July 2024. No, Mr. Chair. Yung pong Maisog event sa Hong Kong, that was July 7. July 7. July.
Ay, wala naman nakalagay dito yung date. Ako lang ang naglagay para malaman ko kung magsasabi ka ng totoo o hindi. Pwede po bang ipaliwanag po ninyo sa committee ito kung ano po itong maisog rally? Yan po yung normal, Mr. Chair, na ginagawa ng TOPS Coalition, yung maisog event na sa iba't ibang lugar, katulad ng sa New York, sa Vancouver, maski dito po sa Pilipinas, sa Liwasan. Yan po yung maisog rally na sinasabi. At ginagawa ito sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at saka ibang bansa. Opo. Thank you. Ikaw ba ay kusang loob na pumunta doon sa mga maisog rally na yan? O sa mga lugar na ito? Kapag ini-invite po ako, Mr. Chair, nagpupunta po ako. Pero pag hindi po ako invited, hindi po ako pumupunta. Pag ini-invite ka, Opo. may sumasagot po ba sa iyong pamasahe? Meron po. Meron. Pati yung accommodations po ninyo? Yung pamasahe lang po, pero yung accommodations, kapag isang beses pa lang po kasi ako nakapunta ng abroad na maisog rally. Saan po yun? Sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Doon po, yung friend ko po yung nag-sponsor sa akin ng airfare and hotel. At pwede ko po bang malaman? Masabi po ninyo dito sa committee ito kung saan ka nag-stay at saka ilang araw ka na natili doon sa Hong Kong? July 7 po, ginawa yung event. July 6, 7, and 8 po. July 6, 7, and 8 po ako nag-stay. Pero yung pangalan po ng hotel, nakalimutan ko na po. Okay, thank you. Bakit po kayo naimbita sa private dinner na sinasabi mo na naganap noong July 7, 2024? Hindi po, Mr. Chair. After po ng event, meron pong dinner Naimbita po ng kayo? lahat ng naging speaker dun sa event. So, naging speaker kayo doon? Yes po. Okay. Pwede po bang sabihin nyo sa committee ito? Sino ang nag-imbita po sa inyo sa event na ito? Actually, Mr. Chair, nung pagtapos ng event, tapos nakatayo na po lahat ng mga tao, nagpapapicture yung mga umattend, yung mga followers. Ang nagsabi po sa akin na merong dinner after is si Attorney Harry. Si Attorney? Harry Roque. Si Harry Roque. Siya rin ba nag-imbita na lumawak ka doon? Hindi po, yung pong organizer ng Maisog Hong Kong. Yung nag-organizer ng Hong Kong Maisog Rally. Sa tingin mo, ano po ang dahilan bakit kayo inimbita doon? Kapareho rin po nung mga ginagawang rally dito sa Pilipinas, na sabihin lahat ng ginagawa ng gobyerno na hindi namin gusto kasi that time kalaban po ako ng gobyerno. Liwanagin po natin yon. Kalaban ka ng gobyerno? Ano Opo. po ang ibig sabihin po ninyo ano sa po? kalaban ka ng gobyerno? Mr. Chair, Kayo po ba ay critic ng gobyerno? Yes po, kritiko yun. po. Kasi Opo, malawak po kritiko yung po. sinasabi po nyo na kalaban ka ng gobyerno. sorry, kritiko po ako ng gobyerno. Kritiko ka ng gobyerno. Okay. Meron akong meron pong binabanggit sa iyong affidavit na pagkatapos ng nangyaring maisog rally sa Hong Kong, ikaw ay naimbita na dumalo sa isang pribadong dinner kasama ng mga iba pro-Duterte vloggers at personalities. Meron akong ipapakitang litratong ito sa screen. Sagot lang kung
pakisabi lang kung ito po ang sinasabi po ninyong dinner na nangyari. Yes po, Mr. Chair. Comsec, please flash the photo on the screen. Yes po, Mr. Chair. Yan po yung dinner. Yan. Yes po, Mr. Chair. Try ko po lahat. Yung kakilala ko lang po, ha. Opo. Yung pong nakaupo from left side is si Tio Moreno. Yung nakatayo po na Tio Moreno, yung nakaupo dito sa kaliwa? Dito po. Naka-black? Hindi po yung naka-brown. Naka-t-shirt? Yes po. Ipag doon po kasi ako tumingin. Kasi nasa left sa photo, yes. Okay. And yung nakatayo po na white is si Miss Sas Rogando Sasot. Okay. Ako po yung kasunod. Sumunod po si Miss Joey. Next si Sec Trixie, si Attorney Vic. And then yung nakaupo pong green is si Prof. Ana. Uy. Okay. Yung naka-red, hindi ko po kilala. Yung katabi po ng naka-red, si Attorney Harry Roque. Yung nakatayo pong naka-black, si Daniel Long. Yung naka-green na nakatayo, hindi ko po kilala. Yung katabi ng naka-green, si Pam. Yung katabi ni Pam, hindi ko po kilala. And then yung pong nakaupo sa right, si Mr. Abines. Yung katabi ni Mr. Abines, hindi ko po kilala. Then si Attorney Glenn Chong and si Doc Badoy. Alam mo ba, Pebbles, kung sino ang nagbayad sa dinner na yan? Ang pagkakaalam ko po si Attorney Harry. Attorney Harry Roque. Okay. Punta na tayo dun sa laman ng iyong affidavit. Sinabi mo sa iyong affidavit, Pebbles, na pinag-uusapan sa dinner na yon na may larawan o picture si Attorney Harry Roque na di umano nagpapakita na gumagamit ng cocaine si PBBM. Sigurado ka ba dyan? Sinabi mo sa affidavit mo na ito? Late po kasi akong dumating, Mr. Chair. So, mga 1 hour na silang nandun sa restaurant, nag-uusap. Bago po kami dumating ni Attorney Vic and ni Pam. So, mini-message na po nila ako na nasa na daw po ako, marami ng chikahan. So, pagdating ko po, yun po yung topic about the Pulveron video. Okay. Sinabi mo rin sa iyong affidavit, Pebbles, na walang pinakitang picture si Attorney Harry Roque doon sa pinag-uusapan po ninyo. Pero base po sa iyong obserbasyon, mukha bang yung ibang mga kasamaan mo ay alam na ito o first time din nilang narinig ang tungkol sa larawan na yan? In fairness naman po dun sa mga kasama ko, hindi po nila alam. Wala po kaming alam lahat. Okay, thank you. Dito rin sa affidavit po ninyo, pinag-usapan din ninyo sa oras po na yon sa dinner kung paano i-release yung sinasabing picture na hawak ni Attorney Roque. Tama po ba? Yes po, Mr. Chair. At napagkaisahan na mas maigi na yung photo na yon ay pa-release sa isang foreign influencer para mas kapani-paniwala. Mr. Chair, hindi naman po na pagkaisahan, pero nagbibigay po sila ng mga opinion na dapat siguro sa international blogger dapat ang maglabas, or yung Australian reporter na nag-interview kay PBBM, pero hindi po siya napagkaisahan. Kumbaga nagbibigay lang po sila ng mga opinion. Okay, thank you. Pebbles, kung totoo man ang picture, bakit kailangan pa maghanap ng foreign influencer to release the picture?
bakit kailangan bigyan ng some semblance of credibility ang pag-release dito? Siguro po, Mr. Chair, para mapanood agad international. Bakit kailangan ng semblance of credibility? Dahil hindi tunay yung litrato or yung photo? Bakit kailangan ng grupo po ninyo na magkaroon ng semblance of credibility yung litrato o yung photo na yon? Hindi ko po... Kasi that time po, Mr. Chair, nakikinig lang po ako. Hindi po ako nagbibigay ng opinion na ilabas ng international vlogger. Nakikinig lang po ako sa kanila. Wala po akong binigay na opinion na, ay, oo, sige, ilabas mo. Dapat ilabas siya ni ganito. Dapat ilabas siya ni ganyan. Hindi po ba, Pebbles, having in this business for 11 years, kung kailangan bigyan ng credibility isang bagay, yun ay dahil yung isang bagay na yun ay alanganin. Yung bang pwedeng hindi totoo? Yes po, Mr. Dahil Chair. kung totoo yun, hindi nyo na kailangan na bigyan ng credence o credibility. Yes po, Mr. Chair. Yes, thank you. Sa iyong obserbasyon, Pebbles, sino ang nangunguna sa diskusyon nung oras po na yun? Mr. Chair, si Attorney Harry Roque po. Si Attorney Harry Roque. Now, pwede ko bang tatanungin, Pebbles, at that time na ikaw ay nag-vlog, ng panahon na yon, ikaw ba ay DGS? Hindi po, Mr. Chair. Ano po kayo? Pro-Philippines. Pro-Philippines. Wala po akong pinapanigan. Wala kayo pinapanigan. Hindi po ako BBM vlogger that time, hindi rin po ako DDS. Pero sa mga vlog ninyo, sumusuporta po kayo sa mga Duterte. Hindi po, Mr. Chair. Hindi. Okay. Dito rin sa iyong affidavit, Pebbles, may binanggit din ni Attorney Roque na sinabi niya na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Tama rin po ba ang pagkabasa ko dito sa affidavit po ninyo? Yes po, Mr. Chair. Ang exactly sinabi niya dyan is nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Aha. Oh. Sa tingin mo, kaya po ba niya talaga? Mr. Chair, hindi po, kasi nagtatago po siya ngayon eh. Tama. Meron. Yung, sa iyong interpretasyon, Pebbles, nung gabi na yon, kung ano man ang pinag-usapan nyo doon, specifically yung supposed photo na gumamit ng cocaine si PBBM ay parte ng plano na pabagsakin ng gobyerno ayon kay Harry Roque? Sa palagay ko po, Mr. Chair, parte po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. Okay. Meron po bang ibang pinag-usapan pa nung gabi ngayon? Wala na po, Mr. Chair. Wala na. Okay. Now, meron ka rin binanggit dito sa iyong affidavit, yung may rally sa Vancouver, Canada. Dito po yata, inirelease officially, yung photo na pinag-usapan ninyo doon sa Hong Kong may rally. Yes po, Mr. Chair. Comsec, paki-plus po ang video clip na nagpapakita ng pag-release ng Pulveron video sa rally sa Vancouver.
Yan ba'y epekto ng pulburon? Kailangan sumagot siya ng tama, lalong-lalo na mukhang mailalabas na ang pulburon video. Thank you. Pebbles, nandun ka ba sa rally sa Vancouver? Wala po, Mr. Chair. Paano mo, kung wala ka po doon, paano mo nalaman ito? Naka-live po yan, Mr. Chair. Aha. Nag-live po sila dyan. May nag-abiso sa'yo na magla-live sila? Wala po, Mr. Chair. Pero kasi, pag binuksan niyo po yung social media, yung Facebook, yan po yung trending. Yun ang trending. Pebbles, mapapansin sa isang video na si Atty. Roque mismo ang nasa entablado at nangunguna sa rally. Tama. Yes po, Mr. Chair. Siya rin ang nagbibigay ng pahayag sa harap ng mga tao, kaya masasabi ba natin na aktibo siyang bahagi ng event na ito? Yes po, Mr. Chair. So, malinaw na si Atty. Roque ang isa sa mga pangunahing personalidad sa rally kung saan inilabas ang pulburon video. Yes po, Mr. Chair. At base sa video, siya mismo ang nasa sentro ng kaganapan. Tama rin. Yes po, Mr. Chair. Ngayon, ayon din dito sa iyong sinupang salaysay, isa sa mga dumalo sa Vancouver Maisog Rally ay si Maharlika. Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang sabihin mo kung sino itong si Maharlika? Si Maharlika po yung isang vlogger niya taga-US. Taga-US. Ayon din dito sa iyong salaysay, parang alam na ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa ito may sa publiko. Bakit po ninyo nasabi ito? Paulit po, Mr. Chair. Ayon dito sa iyong salaysay din, parang alam ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa man ito may sa publiko. Yes po, Mr. Chair. Ano po ang basehan ninyo? Kasi noon pa po niya sinasabi na may video. Okay. Ayon sa iyong affidavit, sinabi mong nagpadala sa iyo ng mensahe si Maharlika bago pa man lumabas sa video na tinaguri ang pulburon video. Tama rin po ba? Yes po, Mr. Chair. Ano po yung nilalaman ng mensahe sa iyo? Na may video po at naka-green na damit si PBBM. Okay. At sinabi mo rin sa iyong affidavit, hinikayat ka ni Maharlika, nasakyan mo ang ilalabas na video. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong konteksto? Ang sabi niya po is, sakyan ko na lang. Kasi po, ang sinasabi ko po sa kanya is, nakakainis kayo, bakit kayo may kopya? Kami wala. So, bakit naman kaya sinabihan ka ni Maharlika tungkol sa video bago pa man lang ipalabas to? Hindi ko po alam, Mr. Chair. Kasi po, sa totoo lang po, Mr. Chair, si Maharlika, kaibigan ko po yan, pero kahit kaibigan ko siya at meron siya mga issues, hindi po siya nagsasabi sa akin kung sino yung mga puting ahas niya. At hindi rin naman po ako nagtatanong. Okay. Hindi na po ako magtatanong doon. May ipapakita akong video. Paki-plus po yung video na sinubmit ni Pebbles bilang Annex B ng kanyang affidavit. COMSEC. Ito po ba yung video na pinag-uusapan po natin na Pebbles? Yes po, Mr. Chair. At yan din ang video na pinadala sa iyo ni Maharlika noong July 22.
Yes po, Mr. Chair. Ito rin po ba ang tinaguriang pulburon video? Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang ipaliwanag nyo sa akin? Ano po bang sinasabi o nakikita dito sa video na ito? Naggumagamit po ang presidente ng droga. Okay. Meron din dito sa iyong affidavit. Binanggit mo yung isang raw version at yung enhanced version. Pakipaliwanag po sa amin. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong affidavit? Yung raw version po kasi, kapag tiningnan nyo, hindi nyo siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga, hindi nyo rin po talaga masasabi na si PBBM. So, in-enhance po nila yung video para mas maging maliwanag at mas makita. Okay. Ang ibig nyo bang sabihin, na-edit yung video? Yes po, Mr. Chair. Version? Maski po yung raw video, hindi po ako naniniwala na si PBBM yan. Ano po yung inyong basihan? Kasi po, Mr. Chairman, pwede pakiulit yung sinabi mo kanina, Miss Cunanan? alin po, Mr. Chair? Yung indisi ano yun? Sino yun? Sa raw at saka enhanced version? Hindi po si PBBM yan. Indisi? PBBM, hindi po yan yung presidente. Thank you, Mr. Chairman. Ano po yung basihan po ninyo, Pebbles? Kasi po, Mr. Chair, hindi naman po talaga yun yung mukha ni PBBM. Noon ko po pa kasi siya kilala. And kung yung edad niya that time, kung titingnan po mabuti yung nasa video, kung 30 plus pa lang siya or 40, parang wala pa po yatang cellphone nun. Okay. So, sa tingin mo, Pebbles, merong sinadyang alteration sa video upang manipulahin at ang itsura ng taong nasa eksena. Yes po, Mr. Chair. Yun. Ibig sabihin, lumalabas na planado ang pagpapakalat ng video para makapanira kay PBBM. Tama po. Yes po, Mr. Chair. At ayon sa iyo, si Harry Roque ang may pakanan dito. Yes po, Mr. Chair. Pero hindi lamang si Atty. Roque ang high official na nasa meeting na yun. Tama po ba? Yung sa Hong Kong po, Mr. Chair? Yes. Politician po ba? Picture siguro. Yes po, Mr. Chair. Yes. Okay. Huling katanungan, Pebbles. At sana masagot mo ito. Bakit ka nagsasalita ngayon at bakit ka pumirma ng isang affidavit? Para itama po ang mali. Para itama. Okay. Thank you, Mr. Chair. I would just like to manifest that yung Polvoron video, according to the Philippine National Police Cybercrime Office and National Bureau of Investigation, which have conducted a video spectral analysis, and these officers concluded that the tragic nuts and anti-tragus or parts of the ear of the man in the video did not match those of the PBBM. And there were also independent fact-checking organizations which conducted verification, conducting deepfake analysis insofar as the video is concerned, and all confirmed na hindi po si PBBM ang nasa video. Thank you at maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Pebbles. Thank you po, Mr. Chair. Mr. Chairman, Yes, this JJ. yeah, can I have just a few questions to Ms. Pebbles Cunanan? You have the floor. Thank you very much. Ms. Cunanan, nabanggit niyo po kanina na
ito pong pulburon video ay peke. Yes po, Mr. Chair. Paano nyo po masasabi na peke yung video? Halatang ginawa naman po siya, Mr. Chair. Pinalabas nila na malabo yung raw video para lang masabi na kamukha ni PBBM. Okay. Tapos, in-enhance po nila and sa kanila in AI. Okay. So, when you say nila, sino po yung sila? Who do you pertain Alam ko to? naman po, Mr. Chair, na hindi lang si Attorney Harry Roque yung nasa likod ng video na yan. Sino pa kaya, Ms. Pebbles, ang nasa likuran ng video na ito? Hindi ko na po masasabi. Hindi ko po alam. Hindi nyo na po masasabi. But sa palagay nyo po ba, yung mga kasama nyo sa dinner sa Hong Kong ay kasama dun sa pagpapalaganap ng peking video na ito? Hindi po, Mr. Chair. Hindi masasabi. Okay. Hindi po sila kasama. Hindi po sila kasama dun sa paggawa ng video. Okay, kaso lang kasama po sila sa pagpapalaganap at pagkalat ng video. Mr. Chair, meron pong mga DDS vloggers na hindi po nag-share ng video. Okay. And meron din pong nag-share. Meron din po. Karamihan po na nag-share is yung mga vlogger na yung pong yung may mga YouTube, yung mga may revenue makukuha, yung mga small-time vloggers. Okay. Okay. So, kayo, did you share this video? Hindi po, screenshot. Oo. So, Miss Pebbles, Miss Pebbles. So, ano sa palagay ninyo ang dahilan kung bakit magpapakalat ng ganitong peking video na namukhang binigyan pa ng oras, panahon at pagsisikap para enhance ang isang peking video at palabasin na peke? Bakit pa? Para pabagsakin po si PBBM. And how do you come to that conclusion para pabagsakin ng ating presidente? Kasi galit na po sila eh. Galit na sila. Okay. So, Mr. Chairman, this is precisely the reason why we conduct hearings like this, Ito halatang halata peke. But of course, upang mag-instigate ng disgust, mag-instigate ng galit, at ipahiya ang isang nakapwesto, and for this case, our president, some people would go to the extent of using AI deepfakes to alter videos and to come out with fake news that destroy the very credibility of certain individuals. And unfortunately for this case, the individual happens to be our president. And of course, that has more and greater ramifications dahil presidente po siya ng bansa. Kung ordinaryong mamamayan lang yon, siguro ang ramifications nun siguro makaka-apekto lang sa kanya yung pamilya niya. Kasi dito, bansa na po ang pinag-uusapan natin. And this is the reason why we really need to come up with clear legislation and policies para hindi na po maulit ang mga ganitong pamemeke ng video para lang manira ng tao. Pinasasalamatan ko po si Ms. Pebbles para sa katapangan ninyo para sabihin yung katotohanan patungkol po dito sa peking pulburon na video na ito. There were some individuals in that photo. Can we flash that photo again? Comsec, yung photo dun sa Chinese restaurant or restaurant sa Hong Kong. Yan. Okay. Miss Pebbles, nabanggit niyo po kanina at ito naman po ay pwede niyo sabihin sa akin o kung sa palagay niyo pong very private yung information, pwede naman pong hindi. You stayed for 3 days in Hong Kong and that trip was sponsored, correct? Yes po, Mr. Chair. Do you mind sharing the details to this committee on who sponsored your trip? My friend po, hindi po siya, involved sa politics. Okay. So, basta inilibre ka niya para pumunta doon sa rally na ito. Okay.
What was the year of this photo? July 7, 2024 po, Mr. Chair. Okay. The individual present, sino? Joey? Si Tio Moreno po yung nasa right. Kung dyan po niyo po titingnan sa monitor. Siya po yun? Chairman siya ba yun? Opo, si Joey po. Si Miss Ma'am, Joey. Si Miss Joey po yun. Can you confirm if you are this individual in the photo? Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you. And then, Attorney Glenn Chong, can you confirm if you are the person in this video, in this photo? Mr. Chair, I can't see clearly, but I confirm that I attended a dinner in Hong Kong. Attorney Trixie, yes, do you confirm that you are the individual in this photo? I am. Okay, thank you very much. Attorney Vic Rodriguez, hindi, wala po siya dito, no? Sino po yung nakapula? Hindi ko po kilala, Mr. Chair. Baka sa kanila po mayroong nakakakilala. Attorney Trixie, can you identify the individual wearing the red shirt beside Attorney Harry Roque? Sorry, not from this distance, sir. May I? Yes, you can come closer. Of course. Dapat pala nilagyan namin kayo ng TV dyan sa harapan, no? Yung nakapula si... Mr. Chair, hindi ko rin po kasi siya talaga kilala. Miss Cruz, kayo po, kilala niyo po yung nakapula? Sorry, medyo malayo. Kasi pwede po kayong lumapit dito para ma-identify. Yes, And Mr. Chair. Attorney Glenn Chong, pwede I rin will po kayo approach lumapit para ma-identify yung individual na nakapula at nakaberde. We just want to identify the individuals present in the dinner. Hindi ko rin talaga siya kilala. Kilala nyo? Hindi? Hindi nyo rin kilala? Baka Chinese siya. Hindi nyo kilala, ma'am? Yun, yung nakapula. Katabi ni Attorney Harry Roque. Okay. Now, I just find it a little bit interesting, Mr. Chair, na, you know, a lot of them who were present in the dinner do not know the person in the middle. Oftentimes, the person in the middle is the most important person. Mr. Chair, pwede pong sumagot. Kasi nung time po na nasa event kami, wala naman po siya. Okay. Hindi, kaso lang nandyan siya sa picture. Nung dumating po kasi ako, nandiyan na po siya. Nandito na siya. Oh. At nung dumating ka, inabutan mo na rin yung ibang mga... Lahat po sila dyan. Nandun na sila. Okay, NBI. Nandito po po yung NBI. Oh, can you please, Comsec, can you please share the photo to the NBI? Maybe NBI can help us identify who these individuals are. So, Pebbles, thank you so much for sharing that. Actually, there's been so much talk about this whole Pulveron video and issue. We all know that it's fake, but it's been circulated. In fact, yun yung dapat kong i-raise dyan sa Meta kanina. Kasi sa totoo lang, yung Meta, isa yan sa mga platforms na nag-share ng fake videos na ito eh. So, dito po sa mga vloggers na nandito, meron ba sa inyo nag-share ng video na ito?
Can you raise your hand if you did? Yes, Your Honor. Ako po. Nag-share ako niyan dahil morally convinced ako. Dahil ako yung nag-investiga po. Tinatanong ko lang kung sino sa inyo ang nag-share. Hindi nyo na po kailangan ipaliwanag kung bakit. Gusto ko lang po malaman sa inyo. Ako po nag-share po. Okay, isa po kayo. Yes, okay, Mr. Morales. Thank you for informing the committee. And who else? Mr. Chair, I shared the video showing the video, not the video itself. You shared the video. The video showing the video, not the video itself. You showed the video showing the video. Yes. Which is pretty much showing the video. But not the video, Your Honor. Okay. Okay, sino pa po sa inyo? Yes? I think, Mr. Chair, I also shared the video and I am also asking for answers. Okay. So, yun lang siguro yung isa sa mga magandang learning experience natin sa committee na ito peke, deepfake ang ginamit. Medyo questionable naman talaga kung titingnan mo at first glance. Maybe we should have used a little bit of caution and a little bit of prudence and practice a little bit of responsibility when sharing this video. Kasi pwede nyo naman po ipa-verify, pwede nyo naman po malaman kung totoo, hindi, bago nyo ipakalat, bago nyo ilagay sa wall ninyo, bago nyo ilagay sa page ninyo. But you were reckless enough to post it regardless of the fact, not knowing and not verifying the truthfulness of the video. Now, some of you may say we were looking for answers. Some of you may say na hindi dapat mangyari ito. Kaso lang siguro may iba namang pagkakataon para malaman, di ba? I'm sure kung kayo po yung tao na nasa kabilang banda, hindi nyo rin po magugustuhan na gawan kayo ng deepfake video at palabasin na gumagawa kayo ng isang bagay na labag sa ating batas. So, dun, folks, kanina sa hearing, mukha nga nabigyan ng script talaga ang ating kaibigan. Anong pakiramdam mo nung naririnig mo na mukhang dinidiin ka? Alam mo, unang beses ko na-meet si Talakera sa Hong Kong. Pero na-impress ako kasi ang ganda ng mga sinabi niya na lahat ay talagang anti-Marcos Jr., no? Okay. At yung kanyang pananalita, very entertaining, so patok na patok siya sa audience. Kaya naman, nalungkot ako nung bigla na lang siya nag-360-degree turn, pero naisip ko nga, siguro talagang matindi pangangailangan dahil lang sabi nga niya, ang talagang inaasahan lang niya panghanap buhay, online selling sa internet, no? So talaga namang naintindihan ko rin naman kung bakit ganito ngayon ang ginawa niya na nag-360-degree turn siya kasi talaga namang realidad sa buhay, kinakailangan mabuhay, no? Pero naawa rin ako sa kanya kasi parang nabaliwala yung kanyang mga paninindigan. Pinaglalaban. Totoo. No? At pinaglalaban. Pero sinabi niya ikaw nagbayad sa dinner sa Hong Kong, o at least, di ba? Hindi naman masyado mahal yun kasi hindi naman private room yun. No? Okay. At saka, karangalan ko naman na kahit papano nagkasama-sama kaming mga nagsalita doon sa Maisog. No? Ako naman kasi, meron kasi akong kapatid na nagtatrabaho sa isang hotel. So ang hotel ko halos libre. No? So sabi ko, ano ba naman yun na mag-share naman ako ng konti kasi halos wala naman akong gasto sa hotel ko. At saka actually yung aking ticket sa aeroplano libre rin kasi marami akong mileage. No? So sa akin, ano ba naman yung isang meal na yon, no? Pero talaga, ang intention ko doon is just magsama-sama kami kasi nga hindi kami nakapag-usap nung nandun mismo sa rally. No? Kasi napakadaming tao. At totoo naman kung anong mga nagpag-usapan, marami doon hindi na naabutan ni Talakera, no? Kasi late nga sila dumating ni Vic Rodriguez kasi nga nagpipirma-pirma si Vic Rodriguez ng libro niya doon sa Hong Kong, no? So halos patapos na rin siya nang siya'y dumating. Pero isa-isahin na natin yung mga sinabi niya, no? Okay. Sabi niya, yung sa part na muna. Oo, doon sa part ang sabi niya ay unang-una sinabi ko daw na meron ng larawan, no? Well, actually, yung larawan na yan, lumulutang na yan bago pa mag-Hong Kong Kahit saan ka magpunta, the talk of the town is may video daw na nagpupulburon ang Marcos Jr., no? 2022 pa lang, sinabi ko na may pulburon video. 2022. Oh, nga pala, ikaw nga pala nagsabi niyan. Kaya lahat ng tao ay nagtataka nasaan yung pulburonic video na yan. Tapos, ang naalala kong sinabi ko is yun na nga, na
meron ng tao na may access sa pulboronic video at itago natin yung pangalan ng taong yon sa pangalang Maharlika. Kasi sinasabi ni Maharlika, meron na siya as of July 7, yung time ng maisog, yung kanya puting ahas confirmed na meron ng hawak siya at ipadadala sa iyo, no? So ang sabi ko sa kanila is, ito na inaantay natin, no? Yung aking secret informant na itago natin sa pangalang Maharlika at ay meron na raw ipadadala. Pero meron pa raw ipadadala. Okay? Yes. Ngayon, totoo, nagkaroon ng usapan, no? Na kung paano talaga yung video na yan, no? At totoo naman na maraming mga suggestions kung meron gang ganyang video, no? Pero I don't think anything came out of that kasi from July 7 to yung actual showing mo. Kailan ba yung actual showing sa July 22? Mula July 7 to July 22, wala naman akong narinig na balita tungkol dyan sa pulvoronic na yan, no? Tapos, ang sabi ni Talakera, nag-premiere daw sa Vancouver at naroroon ka daw. Well, kami na po nagsasabi ni Maharlika, wala po si Maharlika sa Vancouver. Walang premiere doon. Wala pong premiere doon. Ang sabi ni Bojakera, nag-live daw. Bakit hindi pinakita sa live kung doon na video? Ni Talakera. Ni Talakera. Diba? Oo, sana pinakita ni Talakera yung sinasabi niyang live video kung saan nagkaroon ng premiere ang pulvoronic video sa Vancouver. Pero makikita po natin yung pagsisinungaling ni Bojakera o di naman siguro. Talakera. Oo. So, si Talakera ang sinungaling. Oo nga. Nakikita natin yung pagsisinungaling ni Talakera na sinabi niya na nandun ka daw sa Vancouver. Well, ako naman, either nagsisinungaling siya, wala talaga siyang alam. Kasi nga, sa Hong Kong, late na talaga siya dumating eh. At alam mo, sa totoo lang, may mga concerned na doon sa Hong Kong na pag-usapan ng mga sensitibong bagay pag narariyan si Bojakera. Talakera. Hindi, Talakera pala. Talakera pala, sorry. Oh my God, okay. So actually, may mga kumakalabit na kung anong sensitibong pag-uusap kasi hindi naman po pwede mag-usap ng sensitibo doon, hindi pribadong room yun eh. Public yun eh, no? So, hindi ko maintindihan kung paano mag-uusap ng mga sensitibo doon at saka kami nagsasabi na nga, ingat tayo, no? Ingat tayo, no? So, I don't think anything sensitive was actually discussed doon sa public na restaurant na yon. Hindi po yan private room at hindi naman kami siguro luko-luko na magsasalita o mag-uusap tungkol sa pribadong bagay. Pero anyway, ang unang-unang paninungaling ni Talakera ay tayong dalawa daw ay nasa Vancouver at doon nag-premiere. Wala pong premiere sa Vancouver. Now, Bojakera naman, kailan tayo nagkaroon ng premiere? Well, nagkaroon tayo ng premiere noong July 24 dito na nga sa California, sa Long Beach. Kasama kayo ni Attorney Glenn Chong na kung saan nandoon tayo at talagang pinakita ko ng bonggang-bongga ng buo yung video. Tapos doon, nung sa sinabi nga ni Talakera na kesyo, ano daw, tawag dito, na itong video na ito ay AI at yung raw in-enhance natin. In-explain niya gano'n. At saka tila bagang pinapaniwalaan sa ni Akop na parang eksperto si Talakera pagdating sa pagsabi ko ang video ba ay authenticated or not. So alam niyo, tawang-tawa ako doon. Pangay na, ang bobo talaga ng mga Congress. Imagine mo, si Talakera ang tinanong. Obviously, talagang scripted. Ito script ni Lisa Tanas na paano ang credentials ni Pebbles Talakera na para paniwalaan nitong mga julol na TRICOM na ito na ang video ay in-enhance na in-AI daw para daw una sabi niya raw tas in-enhance natin para mas maliwanag then in may AI intervention. Naku, mother, alam mo naman yan, pero naintindihan ka baka natutuka ka ng baril or whatever, so we totally understand you. Okay, so yung video na yan, nung dumating sa akin, medyo blurred, ano siya talaga, malabo. Kaya, di ba, sa cellphone, pwede mong anuhin, yung picture mo, pwede mong paliwanagin, yun lang yung ginawa ko. And after that, pina-authenticate ko yan sa dalawang bansa. Sabi ko, di ba, isa sa ibang bansa, at dito sa California. So kung di ba naman OGAG, itong itong TRICOM na ito, si Talakera ang kanila ngayong eksperto. Oo nga, wala namang credentials si Talakera. I'm sorry, Talakera, ako talaga
nung nauna kitang na-meet sa Hong Kong, aliw na aliw ako sa iyo at alam mo yan, no? At bilib na bilib ako sa iyo dahil akala ko tapang-tapang mo, hindi ko makakalaing konting pitik lang sa iyo, baliktad ka na, no? Pero anyway, talaga nagulat ako na ginawa nilang expert on audio authentication itong si Talakera on the basis kung anong nakita niya, no? Now, alam mo, ako naman, dahil ako naman ay isang abogado, bago ko rin shinare ang video na yan galing sa iyo, ay tinignan ko rin yung isang website na pwede kang pumunta ron, mag-upload ng mga video para malaman kung AI siya. At yan nga yung ginawa ko sa New York, no? Matapos ang California, nagtungo kami ng New York ni Attorney Glenn Chong at doon ko ginawa step by step. Pinakita ko sa lahat kung paano ko ipinasok yan sa program na yan at lumabas na hindi siya AI. Kasi sabi ko nga, at that point, wala tayong anything in writing. Although alam ko, nagpa-authenticate ka na, no? Pero yung unang authentication mo, bago pa mangyari ang LA, sinabi mo nga na ayaw mag-issue ng statement ng unang kumpanya, no? Kasi ayaw nilang ma-involve sa international politics, no? Medyo dayuhan yung kumpanyang yon, no? Pero sabi ko, para naman also to protect me, kasi alam mo naman, matagal na ako nagdidepensa ng kaso ng libel, dapat kinakailangan talaga wala talagang ebidensya na hindi ka nag-verify, tinignan ko yung site na yon sa internet at ipinasok ko doon at pinakita ko pa publicly sa New York na ang resulta is it is not AI. At ang linabas natin, it is not AI. Bukod pa doon sa authenticated mo na meron kang written report ng isang eksperto dyan sa LA. Na ginamit mo sa iyong asylum. Alam mo po ako, maraming salamat sa Trader Committee at Kibodjakera kasi yan ang problema ko. Paano ko mapapatunayan na talagang dinidikdik ako dahil sa pulveronic video? Ngayon, meron na ako isang buong hearing ng Kongreso kung saan malinaw talaga na akong sinisisi nila sa pulveronic video. So maraming salamat kasi alam mo, miski parang 1.5 metro na yung aking ebidensya in writing, wala pa talaga akong mapatunayang ebidensya na talagang itong pulveronic video ang dahilan ko kaya dinikdik ako, no? Ngayon meron na. Thank you. Napatuloy yung ating trabaho. Salamat na rin tayo kay Talakera. Oo nga, thank you Talakera kasi at least na-facilitate yung aking asylum dahil sa iyo. Thank you rin kay Congressman Acop, no? Dahil yung hearing na yan, talaga namang magpapakita na yan talaga ang dahilan kung ba't nila ako dinikdik from day one nung nagsimula ang TRICOM, no? Ang HUADCOM pala. Oo. Yes. Now, anyway, ipapang masasabi ko dyan is yung sabi daw niya sa Hong Kong, sabi ko daw sa Hong Kong, ako'y may kakayahang magpabagsak ng gobyerno. Well, nakakatawa naman yan kasi nga, una-una, wala naman akong kahit isang baril. Okay? Wala naman akong sinabi na kinakailangan tayo gumamit ng dahas, no? Yes. Kung sinasabi niya ay itong video ito, kung merong video nito ay itong magpapatubad sa gobyerno, hindi ako magpapatubad ng gobyerno. Kung hindi, yung Marcos Jr. na pumayag na siya ay makunan habang siya ay humihit-hit. Yan ang magpapatumba ng gobyerno, hindi ako. Yung aktor na presidente ang siya magpapatumba ng kanyang gobyerno mismo dahil sino ba naman ang Pilipino na nasa tamang pag-iisip na tatanggapin ng presidente ay adik. Yes. At yung konteksto na lumabas nga itong video nito ay sinabi na nga ni Presidente Duterte na meron siyang kakilala na bago pa maging presidente, pupunta ng Davao, humihit-hit kasama mga mayaman sa Davao. Tapos nandiyan din si Agent Morales na meron siyang confidential agent na nagsasabi nga na humihit-hit ang Presidente Marcos Jr. So yan naman yung konteksto. Yung paglabas ng video na yan, talaga namang binantayan at inantayan ng publiko kasi parang kulang naman, no, na kung manggagaling lang kay Presidente Duterte at manggagaling lang kay Agent Morales, no. At nang lumabas yan, na fully authenticated naman dyan sa Los Angeles, marami talagang naniwala na. Kaya wag akong sisihin. Ang sisihin, yung gumamit ng cocaine. Yeah, dahil, oo nga, bakit sisihin ng mensahero, no? Samantalang ang gumamit ng cocaine talaga ang siya magpapabagsak ng gobyerno. Hindi alam kahit mo, folks, ang nakikita ko dito, tayo mo kung pareho tayo ng analysis dito na gagamitin nila ito para sa inciting. Okay, inciting to sedition. Kasi 'di ba, nung 2 weeks ago, nung bago ako dumating sa Netherlands, actually thank you na rin kay Director Santiago dahil talagang nagsalta siya publicly na i-hunt down, sabi niya, I will hunt her down.
kahit saan ako daw. So, ginamit ko rin yon. Sa akin mga kaso na napatunayan ko na talagang totoo yung mga assassins na gusto talaga akong gurgurin. So, ganito po kapag mga tanga ang kalaban natin. Di ba? Sila ko nagbibigay ng bala para sa atin, no? At ngayon, napabdaloy-tuloy yung ating task na pruebahan na talagang dinidiin tayo ng gobyerno, no? So anyway, ang sinabi pa ni Pebos Talakera sa kanyang sinumpaang salaysay, dahil daw sa mga pangyayari, sigurado siya na akong namuno sa pagkakalat ng polvoronic video, no? Well, unang-una, sinabi naman niya sa hearing, hindi siya naniniwala na akong gumawa ng polvoronic video. Number one. Okay, yeah. Number two, ang sinasabi niya, ako raw ang pasimuno sa pagkakalat. Pero, alam mo naman, kapatid, no, hindi mo naman tinatanggihan na talagang ang ating inaugural showing, ang ating maiden night ay sa Los Angeles, California, no? Now, bakit hindi mo sa amin sabihin, sino ba talaga ang nagbigay sa'yo? Anong konteksto? Alam ko hindi mo ma-identify kung sino yan dahil siguradong papatayin yan, no? Pero anong relasyon ng taong yon? Bakit niya nakuha yung pulboronic video? Bakit niya ibinigay sa'yo? At binigay ba niya yan sa'yo para itago o talagang para i-share sa publiko? Dahil may karapatan ng tao na malaman ng katotohanan. So, ikaw mag-share kasi ikaw yung source eh. Oh. Yes, well, I think nasabi ko na ito ay malapit kay Bangag. Di ba? Kaya nga, Marcos Jr., isipin mo sino yan. Kapwa mo yan, humihit-hit siguro. Oh, anyway, classmate. Classmate ito, classmate. Classmate. Oo, classmate sa pagsisimot. Yun na nga, alam nyo, mga kapalaga, talagang ang nga nila. Ngayon, binuhay na naman nila spokes itong polvoron video at ngayon may bago na silang eksperto, si Pebbles. Pero, sabi mo sa akin, kung malapit na malapit kay Marcos Jr. itong nagbigay sa'yo, bakit niya ibinigay sa'yo? Well, kaya niya binigay alam mo, ang tagal na kasi niyan. Kaya niya ibinigay dahil sukang-suka na siya dito sa nangyayari sa ginagawa ng pagnanakaw, kidnapping, smuggling ng gobyerno. So, binigay yan sa atin para kahit papaano, maridin niya yung sarili niya na, makagawa siya ng tama sa buhay niya. Kaya yan ibinigay sa akin, yung video na yan. At kahit ano pang gawin ninyo, hindi nyo mapapaamin si Maharlika kung sino yung puting ahas. At tama si Pebbles Talakera. Nung tinanong siya, di ba, kung sino yung puting ahas, sinabi niya, hindi naman sinasabi ni Maharlika, doon siya tumama. Kasi never ever kung sinasabi, kahit kanino, kahit sa'yo, folks, kahit magkaibigan tayo. Kasi pinoprotektahan ko yung mga taong nagtiwala sa akin ng impormasyon. Even sa mga cases ko, diba yan, tinatanong yan, pero may mga protective order yan, diba? Pinoprotektahan yan. Ang, yung mga ganong klaseng, mga puting ahas. So, protektado yan, mga kababayan. So, tama siya doon. Pero doon, ang nakikita ko kasi spokes talagang script yun eh. Obvious naman eh. Na talaga si Akop, binabasa kunyari. So, ang nakikita ko naman kay Mother Talakera, talagang wala siya magawa. Ako, personally, I can speak harshly laban kay Pebbles, o I can expose more or whatever, pero ayoko siyang mapatay. Ayoko siyang magurgur. Yun lang yun sa akin. Matagal ko nang sinasabi yun. Alam mo, at saka alam mo, nung lumabas yan, naka-shadow ban ako sa Facebook. Halos walang nanonood ng Facebook ko dahil naka-shadow ban ako. Hindi ko alam kung Facebook yan o yung administrasyon ng gumawa niyan. Pero ang talagang nakita natin, di ba, sinusubaybayan natin kung sino mga nanonood, no? Yung mga milyon-milyong mga nanood, galing sa Facebook pages ng mga ordinaryong mamamayan. Hindi sa akin. Kasi, sabi ko na, di ba, naalala mo, useless yung aking Facebook dahil mga panahon na yon, shadow ban ako, konti-konti na mga nanonood sa akin. Swerte na ako kung may 3,000 na audience ako, no? Dahil nga, shadow ban, no? So, naalala mo yung isang PhilAm na kasama natin dun sa hotel room ko, no? Na in less than 24 hours, halos 2 million views na, no? Naalala mo kung sino yun, no? Si Chris Lam. Oo, tapos meron pang isa, may isa pang PhilAm, no? Na together, in-add up natin, mas malaki pa yung viewership nila kaysa doon sa viewership ng Sona. 20 million, 25 million, 30 million. No? So, patunay na talagang pati tayo, dahil nga sinadovan tayo, hindi masyado nakapagkalat niyan, no? Ang nagkalat talaga dyan, mga ordinaryong mga mamamayan.
Yes. Ano pa yung mga Kalat naman yan para sa katotohanan, no? Maniwala kayo hindi, kayo na maghusga. Kaya ngayong binuhay nila ang pulburon video, panuurin ninyo po. Tignan niyo po ang mukha ni BBM. At tignan niyo po kung naniniwala ba kayo na si BBM yan o hindi. Kasi naman, sabi nga ng isang kaso, no, ang tunay na test sa katotohanan ay yung kapangyarihan ng isang ideya na matanggap sa malayang merkado ng idea. So ngayong binuhay nila, pag-usapan po natin, kayo pong maghusga si BBM ba yan? At tanungin yung mga sarili ninyo. Kung hindi si BBM yan, bakit hanggang ngayon ayaw niyang mag-hair follicle test? Oh, yan. So, bakit hindi sila nag-hair follicle test hanggang ngayon kung walang katotohanan yan? Ate mo spoke 1 hour ago, ABS-CBN. Usually, hindi pinipick up ng ABS-CBN ang ating kaibigan na si Pebbles. Hindi yan nagpipick up ng vlogger. Ako nga, hindi ako pinipick up ng mga yan. Pero ngayon, obviously, ang sabi dito, vlogger Pebbles Cunanan claimed in a sworn affidavit submitted to the House Tri-Committee that Attorney Harry Roque is behind the Pulburon video, purportedly showing President Ferdinand Marcos Jr. doing drugs. Mali yan, ha? Bakit? Anong nakasaad dun sa affidavit, ha? Fake news yan. Kasi basahin nyo kung anong nakasaad dun sa affidavit ni... sabi dito, basahin natin dito po yung kanyang affidavit. Ako si Vicente Pebbles Cunanan, nasa hustong gulang. Ayan. Hindi, basahin mo yung number 9. Number 9. Hindi sinabi ni Pebbles na ako ang nasa likod. Ang sabi niya, I quote, kung kaya naman, base sa aking mga nabanggit, ako ay naniniwalang si Atty. Roque ang orihinal na pinagmula ng Pulburon video. Ibig sabihin, ang dapat rin-report nila, yun ay paniniwala lamang ni Pebbles. Wala siyang personal na kaalaman na akong nasa likod niyan. So fake news yung report ng ABS-CBN. Fake news. At fake dito news kasi i-quote na lang nila yung affidavit, ang tamad-tamad pa nilang mag-quote na it is the belief of Talakera na akong behind it, which is different from sigurado ako na si Roque ang nasa likod niya. Opinion niya to. Alam niyo ba mga kababayan kung bakit ganito ang script ni Pebbles Talakera? Takot siya maresbakan ni Attorney Harry Roque ng defamation case. Well, actually, hindi ako nagdidemanda ng criminal libel dahil yan ay labag sa aking advocacy yan na dapat walang kulong ang libel dahil sa malayang pananalita. No? Pero ginawa niya, posibleng pagsisinungaling sa Kongreso na hindi ordinary perjury. Yan yung false testimony in a congressional hearing na mas mabigat ang pinapataw na parusa. Pero in fairness, hindi rin naman siya nagsabi ng sigurado ko na si Roque ang nasa likod niyan kasi ang sabi niya, paniniwala ko lang na si Roque ang nasa likod niyan. Opinion lang niya. No? So parang wala rin siyang kaso pagdating doon. No? Wala rin. Wala, nakakainis. Yung mga media ngayon sinasabi, sabi ni si Talakera, I'm behind it, na parang may personal na knowledge si Talakera. Sabihin nyo naman media na according to Talakera, she believes or in her opinion that Roque is behind the Pulburonic video. Na matagal ko nang sinasabi dahilan kung bakit ako dididikdik na administrasyon nito. So thank you very much. Dahil ngayon, gagamitin ko ito dito sa Amsterdam. Alam mo, sinasabi nila rito, kasi nga ang dami rito mga asylum seekers na wala raw akong pag-asang ma-admit dahil nagkaroon na ng right-wing government. Eh dahil dito sa hearing na ito, parang 100% mabibigyan na ako ng asylum. Di ba? That's true. So, nagpakita pa ng mga pictures. So, talagang alam ko dinikdik lang siya. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.